Magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. At pag-usapan natin itong si Banat Bay, itong mga Banateros, tinanong at in-interview itong si former President Duterte. Ito ay sa issue na very hot ngayon, no? Itong issue nga ng People's Initiative. Tinanong na si former President Duterte dito at nagbigay na siya sa kanyang opinion tungkol dito sa charter change, itong People's Initiative, at saka yung mga pagpapapirma ng sa taong bayan dito sa People's Initiative. Okay? Kung sa sinabi pa ni VP Sara, signature buying. Okay? So this is an exclusive interview by the Banateros, headed by Banat Bay. Okay? Credits to the Banateros and Banat Bay dito sa video na ito. At magre-react tayo sa mga sagot ni former President Duterte tungkol dito. Okay? Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook. Only in Facebook lang ito, ha? Hindi ko to in-upload sa ibang platforms. So, paki-like na paki-share sa ating Facebook. Okay? Sa Donmar TV. Ready? Like and share tayo. Ready? 1, 2, 3, go. Okay, importante mag-like and share para kakalat ito sa taong bayan. And also guys, i-subscribe nyo na rin ang Donmar TV sa Facebook. Okay, i-subscribe at i-follow. Okay, i-follow ang Donmar TV sa Facebook. Pati na rin itong Banat Bay na page, i-subscribe nyo si Banat Bay. Credits to Banat Bay with this video. Okay, so sabay-sabay tayong i-follow ang Donmar TV sa Facebook. Ready? 1, 2, 3, go. Importante yan i-follow, ha, ninyo para lagi kayong updated sa mga balita at exclusive na interview ng mga reaction natin dito lang sa Donmar TV. Okay? So, i-play natin itong video tungkol dito sa komentaryo, pagre-react ni Duterte dito sa People's Initiative at signature na kumakalat ngayon, no? Pinapapirma yung taong bayan tungkol dito sa tsa-tsa na ito. Okay? Kung ano ang magiging ano yung opinion ni Duterte, dito natin yan malalaman. Okay? Let's play the video. Okay, play natin. Play. Sir, magandang gabi po. Maraming salamat sa sagot ninyo. Kayo natuwa doon. At least kung may compelling reason, meron kaming magiging boses ngayong 2025. Ito po ang aking tanong patungkol dito sa PI. Dahil yan po ang mainit na balita ngayon at merong di umanong pera kapalit ng pirma. Kayo po ba ay pabor dito sa People's Initiative na kung tawagin nila? Alam mo, they are denying itong nagbibigay ng pera. But in some provinces or congressional districts for that matter, talagang nagbibigay ng pera, nag-umpisa na. Ang buong Pilipinas, alam ninyo yan. Hindi sa lahat, hindi pa kasi na full-blown ano talaga. But meron nang nag-umpisa, nagbigaya na nagpapirma na, tapos napagbigyan. Nabigyan. So, ang totoo niyan, huwag na tayong magbulahan. Halata naman talaga at alam ng tao. Kung ano lang ang totoo, sabihin mo na lang para wala nang problema. Nabigyan namin, ganon. Diba? Yun ang problema nila. Hindi kasi nila inamin. Okay? At yan ang sabi nga ni former President Duterte na itong hindi nila inamin, tsaka bakit hindi na lang nila sabihin sa taong bayan, no? Para malaman na magpakatotoo tayo. Pero kung if you start to amend a constitution and you start by buying the signatures of the Filipinos for it to start the process, daanin mo sa bayaran, wala ngang eleksyon.
it does not only leave a bad taste in the mouth. Actually, it's almost how would I term it? Repugnant, a disgraceful act. So, hindi ako pabor kung gano'n, hintuin na lang nila. Hindi pa ako nagsasalita kasi tinitingnan ko, pero kasi yung denial ngayon lumabas, yung araw na to, hindi naman totoo. Kasi sa ibang probinsya, pati doon sa syudad ko, sa ibang distrito, nag-umpisa na ng bigayan. So, alam mo itong Pilipino, may gagawin ka, tapos may tinanong ka, you deny. Mag-disclaimer ka kaagad. Puta, bakit mo gawin? Tapos, ito talaga yung presidente na hindi mo mabobola, di ba? yung pala na maghugas ka lang ng kamay. So, why bakit mo pa gawin? So, kung gawin mo, kailangan, the position is that you want the signatures kaagad because you want to change the Constitution. And that Constitution, gusto ninyong madalian, kaya kayo namimigay ng pera. Ang end result nito is that a new Constitution, if ever, it will just destroy the nation. Okay? Very clear. If ma-pursue itong kanilang PI na ito sa ibahin yung Constitution, it will just destroy the nation. Matindi ito. Okay? Itong sinabi ni Duterte. Brilliant mind itong taong ito. Ha? Bago niya yan sinabi, alam niya kung ano ang magiging mangyari sa future if itutuloy nila yan. It will open the floodgates of political abuses, pati the perpetuation of powers. Kung sino ngayon gusto nilang tumuloy-tumuloy. Hoy mga gago, kung mga ulol kayo, itong demokrasya natin sa Pilipinas, palit-palit ito. Ang problema, pag nandiyan kayo nakapwesto, gusto na ninyo habang panahon, hanggang apo ninyo sa... alam mo, demokrasya to. It simply means that at least there is, over time, we have to go into electoral process. If you are retained by the people, it's because you are performing well, hindi ka corrupt, maganda ang record mo. Pero kung masamang tao ka, or you are an idiot, incorrigible, yan ang cleansing process ng demokrasya, elections. So, wag na tayo dyan yung, kasi ang maganda naman ang konstitusyon natin. Wala namang nangyayari. Correct. Wala namang patayan, walang dahil lang sa konstitusyon. Ang kalaban natin yung NPA, pero wala na halos. Tapos na. So bakit pa tayo magpasok ng masakit ng ulo na alam ninyo na para talaga sa in order to, you want to stay in power. Hindi na ganun nga ang gobyerno, Adre. Ang gobyerno dapat palit-palit. Huwag mong suluhin. Kaya nga may election para kung ayaw ng tao sa iyo, mapalitan ka. Correct. So, very clear ang messaging ni former President Duterte. Ayaw niya itong baguhin itong constitution natin, itong Chacha, dahil it will be an abuse of political power. Ano bang ibig sabihin ni Duterte dito? Kasi meron kasing mga government officials na gusto nilang suluhin ang term limits. Example term limits. Gusto nilang manatili sa pwesto for the longest time. Okay? Yan ang ibig sabihin ni Duterte.
Kaya nga, may ibang bansa na prime minister, parliamentary government ang term doon. Okay? Sabi ni Duterte, wala namang gulo dito sa Pilipinas. And sa dati niyang mga interview, dati nang sinabi ni Duterte na he is comfortable with Marcos. What do Duterte mean by that? Ibig sabihin, importante, hindi magulo ang ating bayan, itong bansa natin. Okay? Unti-unti namang bumabangon, no, sa ang ekonomiya ang ating bansa. Now, sabi niya, ang nagpagulo lang sa Pilipinas ay itong mga NPA. Pero sabi niya, no, Duterte na ang nagsabi na halos nga wala na sila ngayon. Okay? Wala na. Kung meron man, very konti na lang, and hopefully mareresolve yan ng ating bansa, ng ating leader ngayon. So, why do change the constitution kung ibig sabihin, malinaw naman at peaceful naman ang ating bansa? Okay? Yung ating style of government is through election. Okay? So, wag mong suluhin. Meron time na ikaw, merong time na iba naman, ganun ang style. I-give a chance to others to lead, kumbaga. Okay? Yan ang ibig sabihin ni Duterte dito. And I can say, by giving those answers, he is very humble for doing that. Talaga, makikita ko ngayon na yung pag-turnover ni Duterte kay PBBM is really genuine. Okay? At very humble yung kanyang to give chance to others. Binoto yan ng taong bayan, sagrado yan. It is holy. Okay? So, plano yan ng Panginoon natin. Bakit yan ang mga leaders ang inappoint? So be it. Let it be kung ano ang mangyari dahil binoto yan ng taong bayan. Okay? So, do not with the Constitution because it would mean only trouble for our country. Correct. We're okay. Wala tayong problema. Sa ngayon, wala talaga. Huwag ninyong umpisahan kasi wala kayong every election, every president ang pumapasok sa ulo is to change the Constitution. For what? Alam mo kung bakit? Gusto lang to open as para ma-elect sila or ma-perpetuate or extension of terms. Walang ganunan. Demokrasya to. Correct. The Philippines is a democratic state. It provides for an election for an orderly change of government from time to time. Very important yung word na democracy. Okay? Ang democracy, kaya nga, sobrang demokrasya, no? Inaabuso kasi. When you say democracy, no? Do not abuse it. Demokrasya tayo, bakit nyo babaguhin yan? Oh. Meaning, when you say democracy, boses yan ng kung ano yung magiging gusto ng taong bayan. Demokrasya. Okay? Huwag nyong pilitin na papirmahin. Oh, yan ang ibig sabihin. It's a cleansing process. If the people cannot stomach your idiotic or maybe a mediocre performance, hindi maghanap ang tao na bright at saka marunong. Huwag tayong pumasok dyan sa mga gano'n. Wala na kayong maisip every term of a new president. Nandiyan papasok talaga yung constitutional change. For what?
para na maggulo. Sabi ko nga, huwag ninyong personalin itong gobyerno. Hindi ito monarchy na pag namatay ka, ipasok mo yung anak mo, pati pinsan mo, correct. pati kapatid mo sa labas. Itong gobyerno na ito, para sa matitinong Pilipino. Yung mga ugok dyan, huwag na umpisahan yan gano'n. Maguguluhan na tayo dyan. It will destroy the nation nga. Baka akalain ninyo, gusto ninyo. Remember na marami tayong sektor. May sektor tayo sa government brilliant officials. Very brilliant yung answer, ha? Very brilliant. Very accurate and employees. May sektor tayo sa civilian at large. May sektor tayo sa mga accountants, engineers. May sektor tayo sa military. Huwag din nyo masyadong kasi hindi naman lahat maluluko ninyo. Alam na lahat ng mga sektor na yan na kalukuhan to. So huwag ninyong ipilit. Correct. Magkagulo lang. Hayaan, huwag yung konstitusyon pang permanente yan. Poste yan. Ang batas could be changed. Ito grabe ito explanation niya dito. From time to time. But a constitution remains to be intended to remain solid and poste for governance. From time to time, you might want to change some provision of the constitution, but let it remain na ganyan. Correct. Yung some provisions, palitan natin. Pero yung constitution mismo, maganda ito. Nothing is absolutely wrong with the Constitution right now. Now, maghanap kayo ng wrong, manggaling sa inyo yan. Magkagulo lang ang bayan. Hindi katanggap-tanggap. Alam ninyo, hindi lang ako. Ako retired na, wala na ako. Ano na ako. Piece of paper na lang ako. Pero ang sinasabi ko lang yung wisdom pati yung gusto ng tao. Huwag ninyong ipilit yan. Kasi kung ipilit ninyo, mapipilitan rin ako magsalita in public. And I might campaign against it actively. PRD in connection po. Grabe yun, ha? Grabe yun. Okay, itong third question, iba na itong question. So, nagre-react na tayo dito sa PI. So, ayun, narinig nyo si former President Duterte, no? Mabibigat yung kanyang mga sinabi, no? Last words were mapipilitan siyang mag-voice out kung yan ang gagawin ninyo. Alam nyo na si former President Duterte hanggang ngayon, ang trust rating sa taong bayan is very high. Okay? So, nagbanta na si Duterte na huwag nyong gawin yan. Kasi mapipilitan siyang to talk in public. Okay? So, ayan. Paki-comment, react, ano ang masasabi nyo sa mga opinion ni former President Duterte. Pabor ba kayo sa kanyang mga sinasabi? Pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? So, guys, like and share dito sa ating video sa Facebook at subscribe, follow dito sa Donmar TV only at Facebook. At maraming salamat sa panonood. Have a great day. God bless inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.